David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1301. Nang makita ang umaatungal na gintong dragon, ang apat na lalaki ay hindi nang ahas na magpabeya, sunod-sunod silang naghagis ng suntok, at pagkatapos ang mga suntok na ito ay pinagsama at naging isang transparent na kalasag, na hamarang sa kanilang apat. Gusto nilang harangin ang pag-atake ni David, hindi banggitin na ito ay isang kalasag na binuo ng apat na tao, hindi nila akalain na maaari itong basagin ni David sa isang suntok. Pero sa totoo lang, sobra nilang pinahahalagahan ang sarili nila. Sa sandaling ito, si David ay puno ng fighting spirit at determinado siyang mamatay, kaya ang kapangyarihan ng dragon na nakapaloob sa suntok na ito ay maaaring yumanig sa mga bituin at yumanig sa kalawakan. Boom! Ang kalasag na nabuo ng apat na lalaki ay pinagsama ang kanilang lakas at ito ay nabasag sa isang iglap sa ilalim ng suntok ni David, at tumagal ito ng kahit isang segundo. Kaagad pagkatapos nito, isang nakakatakot na puwersa ang sumugod sa mukha at pinaalis ang apat na lalaki. Ito, masyadong nakakatakot ang suntok na ito. Ang ibang bata ay mukhang nataranta. Damn, masyadong pervert ang batang ito. Kapag naabot na niya ang Marquee Realm, baka tumalon pa siya sa labanan. Napakapangit din ng mukha ng amo. Sa mundo ng martial arts, maraming mahuhusay na tao ang maaaring sumabak sa mga labanan. Kung mas mababa ang antas, mas malinaw na tumalon ang ganitong uri ng talento. Ngunit habang tumataas ang kapangyarihan, ang ganitong uri ng paglukso ng Polaka ay nagiging mas kaunti. Dahil sa pagpapabuti ng kapangyarihan, ang kaharian ay tumataas ng mas mataas, at ang bawat kaharian ay bumubuti. Ito ay isang pagbabago sa husay, ito ay nagiging napakahirap na lumaban sa maraming antas. Pero ngayon pareho na silang marquises, at hindi masama para sa isang martial artist na ganito ang level na manalo sa parehong level. Si David ay isang bagong na-promote na marquis, ngunit madali niyang durugin ang mga kalasag ng apat na marquis. Ang ganitong uri ng pagkakaiba at pagkakaiba sa antas at lakas ay nagpaparamdam sa boss na hindi ka panipaniwala. Kuya, kakaiba ang lakas ng batang ito, kailangan nating pagsamahin ang ating kapangyarihan para patayin siya sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi ng matanda. Sa sandaling ito, hindi na siya nang ahas na hamakin si David, at hayaang makipaglaro sa kanya si David. Gawin mo. Ang amo ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, na sinundan ng isang nakakatakot na kapangyarihang panloob na namuo mula sa kanyang kamao. Kabanata 1302. Nang makita ito ng iba, sabay-sabay nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao, at ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan ay naging sanhi ng pagkinang ng kanilang mga kamao. Patayin! Sigaw ng amo, biglang nawala ang katawan niya, tapos pumasok sa ulo ni David. Kaagad pagkatapos, isang suntok ang bumalot kay David mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang makita ito ng iba pang tatlong lalaki, nagpaputok silang lahat, at inatake nilang lahat si David mula sa iba't ibang direksyon. Nang makita ito, nanlamig ang mukha ni David, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay nagliwanag ng nakasisilaw na liwanag. Ang gininto ang katawan ay hindi masama, at siya ay sanay sa sukdulan, at pagkatapos ay tumama siya sa langit. Hindi pinansin ni David ang mga pag-atake mula sa ibang direksyon at sa halip ay sinuntok sa hangin ang amo. Kinailangan niyang umasa sa kanyang hindi masisirang gininto ang katawan at baluktot na laman upang makayanan ang suntok ng tatlo pang marquis. Ang gininto ang liwanag na nagmumula sa katawan ni David ay nagdulot ng matinding krisis sa ilang tao. Boom! Ilang kakilakilabot na puwersa ang binomba ang katawan ni David, at ang mga kaliskis ng katawan ni David ay nahulog mula sa isang malaking lugar. Gayunpaman, nagngangalit si David at sinuntok ang amo. Sa tunog ng pagbitak ng buto, biglang lumipad palabas ang katawan ng amo na parang saranggola sa putol na tali. Nang makita ito ng ibang mga tao, nagulat ang kanilang mga mukha at nagmamadaling umatras upang suriin ang pinsala ng amo. At ang boss sa sandaling ito, sa ilalim ng suntok ni David, lahat ng 50% ng kanyang mga buto ay nabali, at ang sirang laman loob ay patuloy na dumura sa kanyang bibig. Nang makitang ganito ang hitsura ng amo, nagulat ang tatlo pang lalaki at dali-daling kinuha ang tableta at itinulak ito sa bibig ng amo. Nang makita ito, alam ni David na ang mga taong ito ay muling gumagamit ng mahika upang mabilis na gamutin ang pinsala ng amo. Tinitigan ni David ang kanyang mga paa, tumalon ang kanyang katawan, at pagkatapos ay kumuyam ang kanyang mga kamao, at ikinaway niya ang dalawang nakakatakot na kamao, na direktang tinakpan ang apat na tao. Hindi lang pinapanood ni David ang mga spells nila, gusto niyang matakpan ang iba para iligtas ang amo.
Nang makita ito, ang ikatlo at ikaapat na bata ay nagmamadaling nag-empleyo, sinusubukang pigilan si David. Sa kabilang banda, ang isang bata ay may malungkot na mukha, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at pinagaling ang amo. Ang mga mata ni David ay iskarlate sa sandaling iyon, at hindi niya pinansin ang mga pag-atake ng ikatlo at ikaapat na bata, at ang espiritual na kapangyarihan ng isang suntok ay patuloy na umuugoy. Hindi nagtagal ay nagsuka rin ng dugo ang pangatlo at ikaapat at bumagsak sa lupa. Magkasama, hindi nila kayang tiisin ang pag-atake ni David. Takbo-takbo. Nang makita ito ng amo, dali-daling pinutol ng amo ang paggamot sa isa pang bata at sinigawan ng tatlong tao. Napatingin silang tatlo sa amo, sa wakas ay nagngangalit ang mga ngipin, tumalikod at tumakbo, walang pakialam sa buhay o kamatayan ng amo. Dahil alam nila na kung mananatili sila, wala sa kanila ang mabubuhay. Gusto mo bang tumakbo? Paanong napakadali? Malamig na ngumuso si David at agad na ginalaw ng dalawang kamay ang magic formula. Sunod-sunod na lumitaw ang mga sinag ng liwanag, na agad na bumubuo ng isang bakod sa daanan kung saan nakatakas ang ilang tao, at hindi nagtagal ay dumami ang mga sinag ng liwanag na bumubuo ng isang malaking hola na nakapalibot sa kanilang lahat. Takot na tumingin kay David ang ilang tao, puno ng di paniniwala ang mukha, marki lang si David. Ang gayong malaking pulutong ay nangangailangan ng malaking lakas ng pag-iisip at lakas upang mapanatili. Huwag mong isipin na kayo lang ang nakakaalam ng magic. Sa aking ipinagbabawal na estado walang sino man sa inyo ang makakatakas. Dahan-dahang naglakad si David patungo sa ilang tao, at ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay lumakas at lumakas. Subukan mong tumakas, pipigilan ko siya. Tiniis ng amo ang sakit at galit na sumugod kay David. Napatingin si David sa amo na sumugod, puno ng panunuya ang kanyang mga mata, at agad na hinampas ng kanyang gintong palad ang ulo ng amo. Nang makita ito ng tatlo pa, nanlaki ang kanilang mga mata sa galit. Akala nila ay sisubog ang utak ng amo nila. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang hindi lumitaw ang nakakatakot na eksena. Ipinatong lang ni David ang kanyang kabilang kamay sa ibabaw ng ulo ng boss at ang focus heart technique ay gumana ng galit na galit. Kabanata 1303. Patuloy na nanginginig ang katawan ng amo, at ang kanyang mukha ay nagsimulang lumibot sa sakit, na para bang siya ay nasa sobrang sakit. Kayong masasamang magsasaka, hayaan ninyong matikman ang lasa ng pagsipsip. Sa sandaling ito, si David ay mukhang walang malasakit at lubhang malupit. Hindi nagtagal, ang katawan ng matanda ay patuloy na lumiit, at sa wakas ay isang maliit na tumpok na lamang ng mga payat na buto ang nahulog sa lupa. Sa pagtingin sa kalunos-lunos na namatay na amo, ang tatlo pang lalaki ay masyadong natakot magsalita. Palagi silang lumaki na sumisipsip sa kakanyahan ng iba, ngunit hindi nila naisip na balang araw ay ampon sila ng iba. Bahagyang iwinagayway ni David ang kanyang daliri, at isang maputlang asol na apoy ang bumagsak sa katawan ng amo, at mabilis na nasunog ang katawan. Shen! David, wala kaming reklamo o galit, sana palayain mo kami. Ang hinahanap mo ay ang Martial Arts Alliance. Nanginig ang isa pang bata at sinabi kay David. Nasaan si Zhu Jishan? Malamig na tanong ni David. Umiling ang isa pang bata, hindi ko alam, baka nasa likod bahay. Napatingin si David sa tatlong tao na natakot na at nagwagayway ng kamay, the taboo state cleared. Ngayon dalhin mo ako sa piitan ng Martial Arts Alliance. Sabi ni David sa tatlong lalaki. Ako, wala tayong paraan para buksan ang piitan. Tuwing papasok tayo, pinapasok tayo ng pinuno ng alyansa. Sabi ng matanda sa mahinang boses. Dalhin mo na lang ako dyan. Kung mabubuksan mo man o hindi ay wala sa iyo. Malamig na sabi ni David. Then we'll take you there. Pwede mo ba kaming paalisin? Tanong ng isa pang bata kay David. Nang matapos ang sinabi ng isa pang bata, kumislap ang mga mata ni David na may nakamamatay na layunin, makikipag-ayos ka ba sa akin? Pagkatapos magsalita, kumislap ang palad ni David na parang gintong liwanag, at sinunggaban niya ang isa pang bata. Bago pa makapag-react ang isa pang bata, nahuli na siya ni David. Mabilis na naubos ang enerhiya ng katawan, at sa loob lamang ng ilang 10 segundo, ang pangalawang anak ay naging isang tumpok ng mga patay na buto. Sa pagkakataong ito, takot na takot ang pangatlo at pang-apat na halos hindi naiihi ang kanilang pantalon. Desperado nilang isinumpas si Zhu Jishan sa kanilang mga puso. Para sa isang makapangyarihang tao, 4 lamang ang ipinadala upang mamatay, ngunit si Zhu Jishan ay wala kahit saan. Kinuha niyo akong 2.
Tiningnan ni David ang ikatlo at ikaapat na anak at malamig na sinabi. Mabuti mabuti. Paulit-ulit na tumango ang dalawa at saka dinala si David sa likod bahay. Walang lakas ng loob na gumawa ng anumang pagbabago, dinala nila si David sa bahay na bato, pagkatapos ay itinuro ang isang butas sa kwartel na bato at sinabi, ito ang pasukan sa piitan. Mauna na kayong dalawa. Itinuro ni David ang butas at sinabi. Walang lakas ng loob na magsalita ang dalawang lalaki at dumiretso na sila sa pagpasok kay David. Maya-maya pa ay may nakita akong pinto. Gawa sa bronze ang gate at may nakaukit na dalawang ulo ng leon na medyo nakakatakot. Itong pinto, hindi natin alam kung paano bubuksan, ang pinuno lang ng alyansa ang makakapagbukas nito. Nanginginig na sabi ng pangatlo. Tumingin si David sa pinto, pagkatapos ay tumayo sa pintuan at marahang ipinatong ang kanyang kamay dito. Isang linya ng divine consciousness ang lumitaw, at gusto niyang ipadala ito sa piitan para mag-imbestiga. Ngunit kumalat lang ang kamalayan, parang may pumipigil dito. Dito, bagamat hindi naputol ang kanyang kamalayan, hindi siya makapasok sa kuweba. Itinaas ni David ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang palad. Pagkatapos ay hinampis niya ng palad ang pinto. Ang lakas ng palad ni David ay 10,000 jin, ngunit nang tumama siya sa gate, walang nangyari. Walang kahit isang ingay, parang 10,000 jin ang kapangyarihan ang nawala sa pagpindot sa pinto. Kumunat ang noo ni David at saka muli itong hinampas. Ilang palad ang sunod-sunod, ngunit hindi gumagalaw ang pinto, at si David ay pawis na pawis sa kanyang noo. Kabanata 1304. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang ikatlong anak at ang pang-apat na bata, at biglang lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ng dalawang tao. Nang hindi pinapansin ni David ay bigla nilang pinaputokan si David. Isa sa kaliwa at isa sa kanan, hinampis nila ng malakas si David sa likod. Nang magtagumpay sila, hindi na sila nang ahas na manatili pa, tumalikod at tumakbo palabas. Nagulat si David, ang kanyang mga laman loob ay kumulo saglit, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nagmamadaling lumabas si David nang may malakas na hakbang, nakatingin sa dalawa na tumatakas, naghagis ng dalawang suntok si David. Ang dalawang kamao na hangin ay nagpaputok na parang mga kanyan. Kaagad pagkatapos nito, diretso niyang hinampas ang dalawang tumakas na tao at agad na nagpasabog ng malaking butas sa dibdib ng dalawang tumakas na tao mula sa likuran. Pop! Pop! Sa isang iglap ay bumagsak ang dalawa sa lupa, nanlaki ang kanilang mga mata, at wala silang hininga. Hindi man lang tiningnan ni David ang dalawang patay, ngunit tumingin sa paligid at biglang sumigaw, Zujishan, matandang lalaki, lumabas ka sa akin, lumabas ka. Malakas na umungol si David, ngunit wala siyang narinig kahit isang echo, at walang pumapansin sa kanya na para bang umalis na ang buong Martial Arts Alliance. Sa wakas, iniwan ni David ang Martial Arts Alliance ng mag-isa, at sa pag-alis niya, tumingin siya pabalik sa Rock Carry. Sonya, huwag kang mag-alala, darating talaga ako para iligtas ka, tiyak na. Walang magawang naglakad si David sa mga lansangan ng Kyoto. Desperado niyang inatake si Marky Wo, ngunit ano ang silbi? Hindi man lang niya mabuksan ang pinto, iligtas si Sonya. Walang malay, naglakad si David sa eskinita sa tabi ng Martial Arts Alliance. Ang huling beses na nakita niya si Sonya ay noong gumamit si Ningji ng Space Magic Weapon para dalhin siya sa Martial Arts Alliance dungeon. Sa pag-iisip nito, biglang kuminang ang mga mata ni David. Hindi siya makadaan sa gate. Nagawa niyang gumamit ng Space Magic Weapon para makapasok sa piitan at iligtas si Sonya. Ngunit saan makakahanap ng mga tool sa magic sa espasyo? Si David ay nahulog muli sa pagmumuni-muni. Ngayon alam na niya na si Ningji ay may Space Magic tool sa kanyang kamay. Kung mahanap niya si Ningji, patayin si Ningji at kunin ang Space Magic tool ni Ningji. Ngunit nasaan si Ningji? Walang alam si David, kaya paano niya makukuha ang Space Magic Weapon ni Ningji? Nang medyo nalilito si David, lumapit talaga si Zhao Woki. Mr. Chen? Nandito ka talaga, mukhang nahulaan ito ni Mr. Shi. Matapos makita si David, gulat na sabi ni Zhao Woki. George Wang, may kinalaman ka ba sa akin? Naguguluhang tanong ni David. Mr. Chen? Mr. Shi has received an invitation. Let me come here to invite you. I didn't expect you to be here. Mr. Shi is really predictable. Paliwanag ni Zhao Woki. Mr. Shi tumatawag sa akin. Bahagyang kumunat ang noo ni David.
Pinatay niya si Ning Dahay at tinanggihan ang mukha ni Mr. Shi sa publiko. Hindi alam ni David kung ano ang biglang itinanong ni Mr. Shi sa kanya. Ngunit anuman ang mangyari, nagpapasalamat pa rin si David kay Mr. Shi, kaya sinundan niya si Zhao Wuqi sa Dharma Protector Pavilion. Habang naglalakad papunta sa bulwagan ng Law Enforcement Pavilion, napansin ni David na nakaupo si Mr. Shi sa pangunahing upuan. Sa tuwing nakikita ni David si Mr. Shi, may kakaiba siyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang sinubukang huminga para malaman kung anong klaseng lakas itong si Mr. Shi, ngunit sa bawat pagbabalik niya na hindi matagumpay. Dahil si Mr. Shi ay parang isang ordinaryong tao sa unang tingin, at wala man lang siyang hininga. Kahit na walang buhay sa kanyang katawan, matinding paggalang ang nararamdaman ni David sa tuwing nakikita niya si Mr. Shi. Sa harap ni Mr. Shi, may konting lamang talaga si David sa puso niya. Umupo ka. Nang makitang paparating si David, mahinang sabi ni Mr. Shi. Tumango si David at saka umupo sa isang tabi. Pumasok ako sa Martial Arts Federation ngayon, mayroon ka bang obserbasyon at nararamdaman? Dahan-daang tanong ni Mr. Shi. Saglit na nag-isip si David at sinabi, nalaman ko na ang samahan ng martial arts ay talagang nakikipagtulungan sa mga masasamang magsasaka. Ngayon natatakot ako na marami pa ring masasamang magsasaka ang nagtatago sa Martial Arts Federation. Kabanata 1305. Ayokong malaman iyon. Nararamdaman mo ba na kahit nakipag-break ka na sa Martial Marquee, ngunit talagang sumali ka sa Martial Dao Alliance, wala kang magagawa gamit ang iyong kapangyarihan? Mahinang sabi ni Mr. Shi. Natigilan si David saglit, nagsalubong ang mga kilay. Talagang naramdaman niyang walang magagawa ang kanyang kapangyarihan sa Martial Arts Alliance. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang sirain ang bahay sa Martial Arts Alliance, at hindi niya mabuksan ang pinto sa piitan ng Martial Arts Alliance. Pero wala siyang magagawa, pero marami na siyang napatay sa Martial Arts Alliance ngayon, at may papasok at labas, walang makakapidyaw sa kanya. Sa pagtingin kay David ng ganoon, si Mr. Shi ay tila isang roundworm sa katawan ni David at bahagyang ngumiti, sa tingin mo ay maaari mong patayin ang isa at ang isa pa sa Martial Arts Federation, walang makakapidyaw sa iyo, at ang Martial Arts Federation ay hindi. Sa ganitong paraan. Hindi nagsalita si David, pero nang tumingin siya kay Mr. Shi, akala niya talaga. Bagamat ang pinuno ng Martial Arts Alliance, si Zhu Jishan, si David ngayon ay nang-ahas na gumawa ng ilang mga trick sa kanya, tanging ang mga matatandang iyon, si David ay hindi ito pinansin. Si Mr. Shi ay humigop ng tsaa at nagpatuloy, maraming beses kung ipinaalala sa iyo na nakikita mo lamang ang ibabaw, kung ang isang alyansa ng martial arts o isang pamilya ng martial arts na may malalim na background ay kasing simple ng nakikita mo, kung gayon tayong Daxia Martial Arts World. Magiging biro ng mundo. Masasabi ko sa iyo na kahit si Zhu Jishan ang pinuno ng Martial Arts Alliance, isa lang siyang papat. Pagkatapos ng Zhu Jishan, may mga mas nakakatakot na puwersa. Sa tingin mo ba may lakas ka pa para labanan ang Martial Arts Alliance? Ang mukha ni David ay naging medyo pangit, ngunit siya ay lubos na nabalisa sa kanyang puso. Kung kahit ang lakas ni Zhu Jishan ay isang pupe lang, kung gayon ang kapangyarihan sa likod ni Zhu Jishan ay magiging sobrang nakakatakot. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang Martial Arts Alliance, kailangan kong iligtas si Sonya at labanan ang Martial Arts Alliance hanggang dulo. Puno ng determinasyon ang mga mata ni David, gaano man ito kahirap, gagawin niya ito at ililigtas si Sonya. Lalaban ka lang sa Martial Arts Alliance. At mahabang pamilya, di ba? Biglang ngumiti si Mr. Shi, tumingin kay David at sinabing. Ang puso ni David ay nanginig, at ang kanyang mga mata kay Mr. Shi ay puno ng pagdududa at pag-unawa. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Mr. Shi, na para bang alam niya ang kanyang pagkatao at ang mga hinaing sa pagitan niya at ng pamilya Long. Ngayon si David, lalong hindi maintindihan si Mr. Shi sa harap niya. Nang makita ang nakatalukbong na mukha ni David, lumakas ang ngiti ni Mr. Shi at pagkatapos ay sinabing, kung gusto mong hanapin si Ning Ji, maaari kang pumunta sa bahay ni Mo Bei Luo para hanapin ito. Nanlaki ang mga mata ni David at hindi makapaniwalang tumingin kay Mr. Shi. Hindi niya naintindihan kung paano nalaman ni Mr. Shi na gusto niyang hanapin si Ning Ji. Okay, pwede ka nang umalis. Bago pa makapag-react si David, tumayo na si Mr. Shi at umalis. Hanggang sa umalis si Mr. Shi, nalilito pa rin si David. Mr. Chen? Mr. Chen. Dalawang beses na mahinang tinawag ni Zhao Wuqi si David. Ah!
Nag-react si David at naglakad palabas ng Dharma Protector Pavilion. Umalis sa Protectorate Pavilion, dumiretso si David sa bahay ni Maubei Luo. Habang nasa daan, naisip ni David ang pagkakakilanlan ni Mr. Shi, ngunit wala siyang ideya. Kasabay nito, pamilya Maubei Luo. Si Ningji ang naging panauhing pandangal ng pamilyang Luo. Tito Luo, nakipaghiwalay na si David kay Marky Wu, at malakas ang kanyang lakas. Kung maghihiganti ka sa kanya, kailangan mong maghanda ng maaga. Sabi ni Ningji kay Luo Jinyo, na pinaupo ng master. Malungkot at malamig ang mukha ni Luo Jinyo, at may galit sa kanyang mga mata. Itong si David na pumatay sa kapatid ko at sa anak ko, kahit anong kapangyarihan niya, dapat kong sunugin hanggang abo. Kinagat ni Luo Jinyo ang kanyang mga ngipin, ang hininga sa kanyang katawan ay patuloy na umiikot at tumataas. Kabanata 1306. Nang umalis si Luo Jinyo sa customs, narinig niya ang kasambahay na nag-uusap tungkol sa nangyari sa pamilya Luo kamakailan. Halos hindi magalit si Luo Jinyo. Sa kanyang pag-urong, ang buong pamilya Luo ay nakaranas ng malaking pagbabago. Hindi lamang ang pamilya Luo, ngunit maging ang buong mundo ng martial arts ng Maubei ay dumanas ng matinding pagkalugi. Dapat mong malaman na ang buong mundo ng martial arts ng Maubei ay kontrolado ng mga kabayo ng kanilang pamilyang Luo. Ngayong dumanas na sila ng matinding pagkatalo at kinukutya sila ng lahat sa mundo ng martial arts, paano niya, Luo Jinyo, malalamon ang hiningang ito? Tito Luo, pagkatapos ay pinatay ni David ang aking ama at sinira ang aking pamilyang Ning. Siya at ako ay hindi mapaghihiwalay. Sana ay mabigyan ako ni Uncle Luo ng mga mapagkukunan. Kapag nalampasan ko si Marky Wu, dudurugin ko ang katawan ni David sa libu-libong piraso, at lahat ng kanyang mga tagasunod ay papatayin ng magkasama. Sabi din ni Ningji na may malamig na mga mata. Pamangkin Ning, huwag kang mag-alala, wala nang iba pa sa ating pamilyang Luo, ngunit ang mga mapagkukunan ng pagtatanim ay hindi mauubos. Ngayon, magpapadala ako ng maghahatid sa iyo sa bodega. Ang mga herbs at spars nito, maaari mong gamitin hanggat gusto mo. Ikinaway ni Luo Jinyo ang kanyang kamay. Kung gayon, salamat Tio Luo. Nagmamadaling sinundan ni Ningji si Luo Jinyo upang pasalamatan siya, at pagkatapos ay dinala siya ng kasambahay sa bodega. Hinawakan ni Luo Jinyo ang tasa ng tsaa na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at may kaunting puwersa sa kanyang kamay, ang tasa ng tsaa ay direktang nabasag. David, dudurugin kita. Kinagat ni Luo Jinyo ang kanyang mga ngipin. Walang tigil na sumugod si David patungo sa bahay ni Maubei Luo sa sandaling ito. Pagdating niya sa Maubei, makalipas ang isang araw. Naka-cross-legged si Luo Jinyo sa bakuran at humihigop ng tsaa. May tansong palayok sa harap ni Luo Jinyo, at walang tsaa sa tansong palayok, ngunit nang iangat ni Luo Jinyo ang tsarera at dahan-daang nahulog, ang tsaa ay natapon mula sa tansong palayok, na napakabago. Ang tansong palayok na ito ay isang mahiwagang sandata. Ayon sa alamat, ito ay isang mahiwagang magic weapon na minana mula sa mga ninuno ng pamilya Luo. Ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang ibinuhos na tsaang Luo Jinyo mula rito ay ang pinakamahusay na mapagkukunan ng pagtatanim. Sa sandaling ito, sa harap ng Luo House, si David ay tumingin sa dalawang figure sa Luo House sa harap ng pinto, ang kanyang mga mata ay napakalamig. Alam ni David na kung hindi pinamunuan ng pamilyang Luo ang Maubei Martial World na salakayin ang Wicked Valley, hindi sana madaling masira ng pamilya Ning ang Wicked Valley, kaya ang 12-12 ng mga tao sa lambak na Wicked ay may utang din na dugo sa pamilya Luo. Gumagawa ako ng pamilya, nandito ako. Puno ng mga gawi ang katawan ni David. Kung wala si Ningji, hindi niya makikita ang pamilya Luo sa ngayon. Kung tutuusin, marami siyang dapat asikasuhin sa Kyoto. Napatingin si David sa pintuan sa harapan niya at sumipa palabas. Dumadagindong. Isang pinto na ilang metro ang taas ang biglang bumagsak sa ilalim ng paa ni David. Si Luo Jinyo, na umiinom ng tsaa sa looban, ay biglang tumayo at sumimangot ng mahigpit. Housekeeper, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Sabi ni Luo Jinyo sa kasambahay. Nagmamadaling inakay ng kasambahay ang mga tao sa harap ng bakuran, na gustong makita kung ano ang nangyari. Nang makitang wala na ang kasambahay, umupo muli si Luo Jinyo at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Sa kanyang opinyon, walang nang-ahas na gumawa ng gulo sa harap ng bahay ni Maubei Luo, tiyak na may aksidente. Hinakay ng kasambahay ang mga tao sa harap ng bakuran at nakita si David na nakatayo sa bakuran ng malamig, ang tarangkahan ay bumagsak sa lupa. Sino ka?
Maglakas loob na pumasok sa ating pamilya Luo, ayaw mo na bang mabuhay? Galit na sinaway ng kasambahay si David. Nasaan si Rogenzo, hayaan mo siyang lumabas. Malamig na sabi ni David sa kasambahay. Sandaling natigilan ang kasambahay at may malamig na mukha na nagsabi, sino ka? Patay na ang ating pangalawang amo, anong ginagawa mo sa kanya? Naisip ng kasambahay na hinahanap ni David si Luo Jinzuo upang maghayganti. Pagkatapos ng lahat, si Luo Jinzuo ay hindi nagdulot ng maraming kalaban sa panahon na pinamunuan niya ang pamilya Luo. Patay. Kumunat ang noo ni David, paano ka namatay? Ito ay pinatay ng isang lalaki na nagngangalang David. Ang aming Panginoon ay wala na sa kaugalian, at ipaghihiganti namin kaagad si David. Hindi pa alam ng kasambahay na nakatayo sa harapan niya si David. Kabanata 13:07. Huwag mo nang hanapin, nandito na ako. Malamig na ngumiti si David. Ano? Ikaw ba si David? Nagtatakang tumingin kay David ang mayordomo. Tama, parang si David na pinalitan ng peke. Tumango si David. Magandang bata, pinatay mo ang aming young master at ang aming pangalawang guro at nang ahas na hanapin ang pamilya Luo, sa tingin ko ay nakikipag-date ka kay kamatayan. Nang matapos magsalita ang mayordomo, agad na tumalon ang dalawang sekta ng militar sa ikawalong bautang sa likuran niya. Bago pa makapagsalita si David, naglunsad na sila ng pag-atake kay David. Kumunat ang noo ni David, hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang sinabi ng mayordoma. Bagamat may sama ng loob siya kay Luo Siyang at kumilos, hindi pa niya pinatay si Luo Siyang at hindi pa niya nakita si Luo Jinzuo. Paano nasabi nitong butler na ito na pinatay niya siya? Habang nag-iisip si David, dalawang ginoo ng pamilya Luo ang lumapit sa kanya. Sumabog ang hininga ng dalawang tao at umungal ang kamao ng hangin. Pero hindi man lang nilinggan ni David ang dalawang lalaking ito, pinalayas niya sila. Isang bugzo ng hangin ang hamampas, at bago hawakan ng dalawang lalaki si David, nahulog sila kaagad. Malakas na bumagsak ang katawan sa dingding at saka bumagsak sa lupa. Sa tila ordinaryong palad na ito, dalawang 8th grade martial sects ang namatay ng direkta mula sa pagkalagot ng kanilang mga panloob na organo. Ang eksenang ito ay labis na natakot sa kasambahay ng pamilya Luo na halos bumagsak sa lupa na nanginginig ang buong katawan. Sa pagtingin sa takot na mayordomo ng pamilya Luo, malamig na sinabi ni David, pumunta ka at hayaang makaalis ang mayordomo ng pamilya Luo. Sa pagkakataong ito, walang lakas ng loob na magsalita ang kasambahay at nagmamadaling pumunta sa likod bahay. Uminom si Luo Jinyo ng tsaa at naisip na walang mali dito, ngunit nakita niya ang kasambahay na sumugod. Master, hindi maganda? Tapos nandito si David. Sigaw ng mayordomo. Ang hirap. Who knows? Marahas na sinampal ni Luo Jinyo ang housekeeper. Anong etiquette sa pagsigaw, paano kung nandito si David? Tinitigan ni Luo Jinyo ang kasambahay at pagkatapos ay nagtanong, saan galing si David? Siya mismo ang dumating, sinipa niya ang pinto. Nagmamadaling sabi ng mayordomo. Ikaw ba mismo ang dumating? Bahagyang kumunat ang noo ni Luo Jinyo. Ang batang ito ay hindi maliit, maghihiganti ako sa kanya, ngunit siya ang nagkusa na ipadala ito sa pintuan. Master, napakalakas nitong si David, direkta niyang pinatay ang dalawa sa ating 8th level martial arts. Sabi ng kasambahay kay Luo Jinyo. Walang pakialam na sinabi ni Luo Jinyo, gaano man siya kalakas, kapag pumasok siya sa aking pamilyang Luo, gusto kong ilibing siya kasama ng aking anak. Pagkatapos magsalita, naglakad si Luo Jinyo patungo sa harapan, at ang kasambahay ay nagmamadaling sumunod sa likod. Nang makita ni Luo Jinyo si David, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Anak, pinatay mo ang aking kamag-anak at naglakas loob na dumiretso sa bahay. Mukhang hindi mo talaga kinukuha ang aking pamilyang Luo sa iyong paningin. Kinagat ni Luo Jinyo ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay umiikot sa lakas. Bakit hindi ako maglakas loob? Ikaw na pamilya Luo ay umaakay sa mga tao na salakayin ang Valley of the Wicked at patayin ang aking mga nasasakupan. Ngayon, narito ako para humingi ng hustisya. Bumangon din ang hangarin sa pagpatay sa katawan ni David. Maging ito ay ang lambak ng masama, ang walang anino na bilya, o maging ang lambak ng Diyos ng medisina, lahat sila ay nasasakop ni David. Paano nalulunok ni David ang tono na ito? Hustisya. Ang sinabi ko, Luo Jinyo, ay hustisya. Malungkot at nakakatakot ang mukha ni Luo Jinyo, dahil nandito ka, huwag kang umalis.
Pagkatapos magsalita, humampas na si Luo Jinyo. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagdulot ng bugzo ng hangin, na gawa ni Luo Jinyo na pamunuan ang buong mundo ng martial arts ng Mobei, at hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng suntok na ito, nagbago ang kulay ng mundo at humigang ang hangin. Nang makita ito ni David, biglang kumislap ang isang gintong liwanag sa kanyang katawan, at isang buo na gintong katawan ang tumakip sa buong katawan ni David sa isang iglap. Boom! Ang nakakatakot na estilo ng kamao ay tumama ng husto kay David. Ang figure ni David ay napaatras ng 2 hakbang, at ang mga kaliskis sa kanyang dibdib ay pumutok ngunit hindi nahuhulog. Kabanata 1308. Sa ganitong paraan, ang lakas ng Luo Jinyo na ito ay hindi kasing husay ng kay Ning Dahay. Hindi man lang natatakot si David kay Ning Dahay, paano siya matatakot sa Luo Jinyo na ito? Nakita ni Luo Jinyo na si David mismo ang nataman, ngunit napaatras lamang siya ng 2 hakbang at hindi niya maiwasang magulat. Nang nagulat si Luo Jinyo, naikuyom ni David ang kanyang kamao at isang gintong liwanag ang kumislap patungo kay Luo Jinyo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang katawan ni David ay nasa himpapawid, at si Luo Jinyo ay direktang napapaligiran ng nakakatakot na enerhiya. Nang makita ito, agad na sinuntok ni Luo Jinyo ang kanyang mga kamao pataas, at ang mga alon ng hangin ay humampas, direktang sumasalungat sa estilo ng pagsuntok ni David. Ding ding ding. Gayunpaman, ang katawan ni Luo Jinyo ay nakatanggap ng isang malakas na suntok, at pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang upang patatagin ang kanyang katawan. Hindi malaswa ang pumarito at umalis, tila kahit ang iyong pamilya Luo ay walang kabuluhan, at ang lakas ng iyong patriarch ay wala na. Tumingin si David kay Luo Jinyo at mapang-asar na sinabi. Kinagat ni Luo Jinyo ang kanyang mga ngipin, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, at tinitigan si David. Sa sandaling ito, si Cheng Jing ay tahimik na nakatayo, ang kanyang paghinga ay pantay, at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Biglang dinukot ni Luo Jinyo ang kanyang mga daliri mula sa kanyang bulsa at pagkatapos ay biglang bumaril kay David. Nakita ko ang ilang puting ilaw na patungo kay David. Tinakpin ng mga puting ilaw na ito ang katawan ni David, kaya huli na ang lahat para umiwas si David. Katok 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 katok. Matapos ang isang matalim na tunog, nakita ko ang mga apoy na bumubulusok sa lahat ng dako, at ilang puting piraso ng chess ang nahulog sa lupa. Ang mga piraso ng chess ay pinaghiwa-hiwalay. Gusto mong basagin ng pamato ang hindi masisirang gininto ang katawan ko. Hindi naintindihan ni David kung ano ang iniisip ni Luo Jinyo, kung paanong ang kanyang hindi masisirang gininto ang katawan ay maaaring masira ng ilang piraso. At lubos na nagbago ang mukha ni Luo Jinyo. Ang mga ito ay hindi ordinaryong mga asawa, sila ay gawa sa Tianshan Cold Jade, na napakatigas, at hanggat ang mga piraso ay tumama sa katawan, ang malamig na hangin ay tumagos sa katawan at ito ay magyayelo hanggang mamatay sa maikling panahon. Kaya ang paggamit ng ganitong uri ng bagay, ang pagpatay sa hindi nakikita, ay ang pinakamahusay na nakatagong sandata. Ngunit hindi inaasahan ni Luo Jinyo ang ganoong katigas na Tianshan Jade, ngunit hindi nito kayang basagin ang hindi nasisira na gininto ang katawan ni David. Tulad ng inaasahan mula sa magic na nagpoprotekta sa katawan, ito ay talagang malakas. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Luo Jinyo, ngunit hindi siya nagpanik, sa halip ay sinimulan niyang kurutin ang magic formula gamit ang 2 kamay. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikislap sa 10 daliri ni Luo Jinyo at pagkatapos ay namuo sa isang malaking sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag na ito, tulad ng isang laser, pagkatapos ay lumipad patungo kay David. Ginagamit nito ang pamamaraang ito upang direktang sirain ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David. Ngunit walang pakialam si David, nilabanan pa ng kanyang katawan ang pagsira sa sarili ni Ning Dahay, hindi pa banggitin ang munting pakulo ni Luo Jinyo. Isang sinag ng liwanag ang marahas na tumama sa katawan ni David, at pagkatapos ay nakita niyang unti-unting nagbago ang mga kaliskis sa katawan ni David. Isang maliit na trick para sa pag-ukit ng mga bug. Malamig na ngumuso si David at ginalaw din ang magic formula at nilaslas ang sinag ng liwanag gamit ang palad niya, ngunit diretsyong naputol ito ng sinag ng liwanag. Paano ito posible? Nagulat si Luo Jinyo, hindi niya inaasahan na may magpapapatay ng ilaw. Masyadong baluktot ang kapangyarihan ni David, kaya naman sa wakas ay may takot sa kanyang puso si Luo Jinyo. Marami pa ring imposibleng bagay. I am here this time to ask you to hand over that Ningji. Kung kaya mong ibigay si Ningji, I can save your life.
Malamig na sabi ni David kay na Luo Jinyo. Ningji. Saglit na natigilan si Luo Jinyo, hindi niya inaasahan na pupunta si David kay Ningji. Gayunpaman, hindi ibibigay ni Luo Jinyo si Ningji. Anyway, galing kay Ningji ang balitang pinatay ang kanyang anak at kapatid. At ang pamilya ni Ning ay nawasak, at si Ningji na lang ang natitira, hindi isusuko ni Luo Jinyo si Ningji. Kabanata 1309. David, ano sa tingin mo ang napakaganda? Ito ang pamilyang Luo, hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin. Mabangis na sabi ni Luo Jinyo. Nakita ni David na talagang pinuprotektahan ni Luo Jinyo si Ningji, at pagkatapos ay isang pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay biglang naging ganoon ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nagpakita siya sa harap ni Luo Jinyo. Nagulat si Luo Jinyo, at ang kanyang katawan ay nagmamadaling umatras. Ngunit bago pa siya maka-atres ay sinipa siya ni David. Napakalakas na sumipa si David, ngunit matapos marinig ang bitek ng buto, diretsyong lumipad palabas ang katawan ni Luo Jinyo. Nang tinulungang tumayo si Luo Jinyo, napansin niyang lumubog na ng husto ang kanyang dibdib. Kapag nakita mo ang eksenang ito, hindi mo na kailangang isipin at alamin kung ano ang mangyayari. Napatingin si Luo Jinyo kay David nang may gulat. Hindi niya talaga akalain na magiging vulnerable siya sa harap ni David. Natakot din ang mga miyembro ng pamilyang Luo na iyon. Dapat mong malaman na ang lakas ni Luo Jinyo ay isa sa pinakamahusay sa buong Mobay, ngunit ngayon siya ay pinalaya sa isang sipa. Let me ask you one more question, nasaan si Ningji? Malamig na tinignan ni David si Luo Jinyo, parang Jiuyo H3L ang boses niya. Hindi ko alam. Kinagat ni Luo Jinyo ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Ang espada ay kumikinang na may liwanag na parang obsidian, at may bakas ng lamig mula sa espada, at ang lamig ay nagbabanta. Sa tingin mo ikaw lang ang may espada. Malamig na ngumiti si David, kinuha ito ng casual, at lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Ang Dragon Slaying Sword ay nag-aapoy na may nagngangalit na apoy, at ang heatwave ay nakatutuya. Ang dalawang espadang ito, malamig at mainit, ay nagtagpo ng ganito. Tumingin si Luo Jinyo sa Dragon Slaying Sword sa kamay ni David at malamig na bumantong hininga, ito ang treasure sword na nakita ko sa Tianshan. Ito ay pumuputol ng bakal na parang putik, at gusto mo pa ring makipag-away sa akin gamit ang naputol na espada sa iyong kamay. Nang matapos magsalita si Luo Jinyo, nagsimulang dumagundong ang enerhiya at naturok ang kapangyarihan sa espada. Sa pag-iniksyon ng enerhiya, nagsimulang umungol ang espada sa kamay ni Luo Jinyo, ang temperatura sa paligid ay naging sobrang lamig, at walang katapusang malamig na hangin ang lumabas sa espada. Bigyan mo ako ng kamatayan. Naglaslas si Luo Jinyo gamit ang espada, at ang maringal na enerhiya ng espada ay agad na umungal, naging isang puting polar bear, pinipiga si David gamit ang mga ngipin nito. Nanlamig ang mga mata ni David, at sabay ding lumipad palabas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Isang dagandong ng dragon ang narinig. Sa isang nagngangalit na apoy, si Sword Chi ay nagtransform sa isang apoy na dragon at bumangon sa himpapawid, dumiretso sa polar bear. Ang dragon at ang oso ay magkasamang lumaban. Sa pagtingin sa umaambon na apoy na dragon, ang ekspresyon ni Luo Jinyo ay nanlamig sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang espada ni David ay isa ring mahalagang espada. Nakita ko ang apoy na dragon na nagbubuga ng apoy mula sa bibig nito, at sa wakas ay direktang hinawakan ng dalawang kuko ang polar bear at agad na sinunggaban ang polar bear. Sa isang iglap, ang espada ni Luo Jinyo na si Chi ay naputol at ang espada ni David na si Chi ay dumiretso kay Luo Jinyo. Nagmamadaling itinaas ni Luo Jinyo ang kanyang espada para harangin, ngunit direktang natamba ito ng napakalaking sword energy. Ang bangkay ay nahulog ng husto sa lupa, at ang espada sa kanyang kamay ay talagang nahati at tuluyang nabasag. Tumayo si Luo Jinyo at tumingin kay David na may malungkot na ekspresyon. Nasaan si Ningji? Tinitigan ni David si Luo Jinyo at sinabing. Hindi nagsalita si Luo Jinyo, ngunit may sinag ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkatapos ay may binulong si Luo Jinyo. Hindi nagtagal, ang mga sinag ng liwanag ay sumikat sa kalangitan at binalot nito si Luo Jinyo. Sa sandaling ito, dahan-daang bumangon si Luo Jinyo sa hangin kasama ang liwanag. Ito ay tulad ng isang mortal na umaangat sa immortalidad. David,
Mayroon kang isang hindi masisirang gininto ang katawan at kalasag sa katawan, at ikaw ay malakas at makapangyarihan, ngunit huwag kalimutan na sa mundong ito mayroong hindi lamang mga diskarte sa paglilinang, kundi pati na rin ang mahika. Nang matapos magsalita si Luo Jinyo, lumabas ang mga sinag ng liwanag sa katawan ni Luo Jinyo. Isang nakapangingilabot na kapangyarihan ang dumating kay David, at tila nilamon nito kaagad si David. Kabanata 13:10. Ang Kung Fu ay umaasa sa enerhiya, habang ang magic ay umaasa sa espiritual na kapangyarihan. Kung titingnan ng superior na teknik na ito, tila ang pamamaraan ni Luo Jinyo ay napakahusay din, kahit na higit pa sa cultivation technique. Ikumpara mo ang mga spell ko at paglalaroan kita. Tumawa si David. Hahaha, kinukumpara mo sa akin ang mga spells, pagod ka na yata sa buhay. Tumawa ng mayabang si Luo Jinyo. Hindi nagsalita si David, ngunit inilipat ang magic formula, at ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas. Kaagad pagkatapos noon, tila may patuloy na dinadala sa ilalim ng lupa, at pagkatapos ay isang pader ng lupa ang bumangon mula sa lupa. Ang mga sinag ng liwanag na inilunsad ni Luo Jinyo ay tumama sa earth wall, isa-isang nabasag ang earth wall. Nang makita ang eksenang ito, mas lalong tumawa si Luo Jinyo. Bata, alam mo ba na nangangailangan ng malaking lakas ng pag-iisip at mahika upang suportahan ang mahika? Ikaw ay isang maliit na bata, naglakas loob kang makipag-away sa akin. Nang matapos magsalita si Luo Jinyo, biglang nawala ang kanyang anyo, at kahit ang mga sinag ng liwanag na iyon ay nawala. Kaagad pagkatapos nito, biglang lumitaw ang figure ni Luo Jinyo sa itaas ng ulo ni David. Isang sinag ng liwanag ang bumalot kay David, na sinundan ng kakaibang ngiti sa mukha ni Luo Jinyo. Hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang iyong kamalayan. Pagkatapos magsalita, nagsimulang magreklamo si Luo Jinyo. Sa isang iglap, ang mga sound wave ay patuloy na kumalat sa kahabaan ng mga light beam, at tila hindi mabilang na mga lamok ang umuungol sa mga tainga ni David. Kumunat ang noo ni David at medyo naging pangit ang mukha. Hindi pa siya inaatake ng ganito. Ang gayong pag-atake, ang hindi masisirang gininto ang katawan ni David ay makapangyarihan at walang silbi. Ang ulo ni David ay nagsimulang pumutok, at ang buong tao ay naging baliw. Parang paste ang loob ng utak ko, sobrang sakit. Nang makitang ganito si David, tuwang-tuwa si Luo Jinyo, hahaha, kahit maganda ang gininto ang katawan mo, kahit malakas at makapangyarihan ka, mahina ka pa ring manok sa harapan ko. Hindi na gustong makinig ni David sa mga salita ni Luo Jinyo sa sandaling ito, at hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng magic ang ginamit ni Luo Jinyo. Ang mga asul na ugat sa noo ni David ay nakaumbok, ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang mukha ay nakakatakot. Pero nang maramdaman ni David na nawawala na siya ng kapit at may pusong magpakamatay, biglang may tumunog sa kanyang isipan. Ang gulo sa isip ni David ay biglang naging mas malinaw. Ngunit saglit lang, muling bumangga ang pakiramdam ng kaguluhan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila may naalala si David at nagmamadaling sinimulan itong basahin. Hindi nagtagal, unti-unting kumalma ang puso ni David, at unti-unting nawala ang kaguluhan sa kanyang isipan. Ang binigkas ni David ay ang Heart Purification Mantra, at ang mantra na ito ay sapat na upang pigilan ang pamamaraan ni Luo Jinyo. Masaya si David pero hindi niya pinahalata, nagkunwari pa rin siyang sobrang sakit. Huminto si Luo Jinyo matapos makitang pinahirapan si David hanggang sa puntong wala na siyang lakas na lumaban. David, gusto kitang pahirapan at ipaghiganti ang anak ko. Sabihin na lang, ang katawan ni Luo Jinyo ay nahulog mula sa langit at tinapik ang balikat ni David gamit ang isang palad. Suray-suray si David, lahat ng kaliskis sa kanyang katawan ay nalaglag at nawala sa isang iglap, at ang buo na gininto ang katawan ay nawala ng paggana. Hahaha, wala kang gininto ang katawan ngayon, tingnan ko kung paano ka lumaban sa akin. Si Luo Jinyo ay tumawa ng baliw. Kung walang hindi masisirang gininto ang katawan, hindi pa rin ako natatakot sa iyo. Nang matapos magsalita si David, nabigla ang buong katawan niya, at biglang tumaas ang nakakatakot na aura. At matagal nang hindi pinansin ni Luo Jinyo si David sa sandaling ito. Nang makitang sumuntok si David, gumuhit si Luo Jinyo ng larawan sa harap niya. Isang napakalinaw na harang ang lumitaw sa harap ni Luo Jinyo. Tumingin si Luo Jinyo kay David na may ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 13:11. Hindi niya akalain na mababasag ni David ang harang niya sa isang suntok.
Ngayon ay pinahihirapan si David ng kalahati na lamang ng kanyang buhay ang natitira at wala na siyang ganoong kalakas na enerhiya. Tumingin si David kay Luo Jinyo na may ngiti sa kanyang mukha, tumatawa sa kanyang puso. Boom! Binomba ni David ng suntok ang harang. Walang epekto ang harang na inilagay ni Luo Jinyo sa suntok ni David at agad na bumagsak at naglaho. Nagulat si Luo Jinyo at likas na gustong umiwas, nalaman na huli na ang lahat. Ang suntok ni David ay tumama sa mukha ni Luo Jinyo. Si Luo Jinyo ay bumulwak ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga ngipin ay lumipad sa paligid, at ang buong tao ay lumipad palabas. Tumayo si Luo Jinyo at nalilitong tumingin kay David. Hindi niya maintindihan kung paano nagagamit ni David ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan matapos pahirapan hanggang mamatay. Ang kalahati ng mukha ni Luo Jinyo ay bumagsak, at ang kanyang hitsura ay naging lubhang nakakatakot. Basahin mo, may pagkakataon akong ipagpatuloy ang pagbabasa. Tumingin si David kay Luo Jinyo at mapang-asar na sinabi. Ang kalahati ng mukha ni Luo Jinyo ay nasira, ang kanyang mga ngipin ay wala na, ang kanyang pananalita ay mahina, at hindi na niya nagawang Sanjin ang spell. Humakbang si David at muling sinampal si Luo Jinyo gamit ang kanyang palad. Si Luo Jinyo ay nagmamadaling tumayo para kontrahin. Boom! Sa suntok na ito, si Luo Jinyo ay parang dahon at agad na natangay. Pagkatapos ay tumalon si David at dumiretso kay Luo Jinyo at tumapak sa lupa ni Luo Jinyo gamit ang isang paa. Agad na bumagsak ang katawan ni Luo Jinyo sa lupa, at ang buong tao ay nasa isang nalilitong estado. Ano? Si Luo Jinyo ay nagalit at sumigaw ng malakas. Hindi siya makapagsalita, sumigaw lang siya. Itinaas ni David ang kanyang paa at pinagmasdan si Luo Jinyo, na nagbago na umakyat sa lupa. Tinitigan ni Luo Jinyo si David, bumagsak ang paghinga ng buong tao, at walang paraan para mapawi. Nasaan si Ningji? Sabihin mo at mapapasaya kita. Sabi ni David kay Luo Jinyo. Hindi nagsalita si Luo Jinyo, at hindi siya nakaimik, nakita niya lang na kinuha niya ang teapot mula sa likod. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang spout sa kanyang bibig, at isang stream ng tsaa ang dumaloy sa kanyang lalamunan at sa kanyang tiyan. Nagtatakang tumingin si David kay Luo Jinyo, malapit na siyang mamatay, at nasa mood pa rin siyang uminom ng tsaa. Nakita ko na pagkatapos na pumasok ang tsaa sa kanyang tiyan, ang paghinga ni Luo Jinyo ay nagsimulang lumakas ng mabilis. Nang makita ito, agad na naunawaan ni David at sinampal si Luo Jinyo. Hindi niya maaaring hayaang bumalik ang Luo Jinyo na ito sa orihinal, kung hindi ay patuloy siyang lalaban. Nang makita ito, inihagis ni Luo Jinyo ang teapot sa kanyang kamay kay David. Ang tsarera ay lumutang sa hangin, mabilis na umiikot, at isang spray ng tsaa ang lumipad mula sa tsarera. Ang tubig ng tsaa ay agad na naging isang serye ng mga araw ng tubig, na may kapangyarihan ng langit at lupa, at mabilis na bumaril patungo kay David. Parami ng parami ang mga pana ng tubig at sa wakas ay naging ulan ng mga palaso na direktang tumakip kay David. Hindi ko inaasahan na isa itong magic weapon. Ang katawan ni David ay sumabog na may gininto ang liwanag, at ang buo na gininto ang katawan ay agad na na-activate. Isang ulan ng mga palaso ang tumama sa bangin ni David. Bagamat ang kapangyarihan ng bawat pagbuhos ng mga arrow ay hindi masyadong mataas, ang ganitong uri ng density-saturated na pag-atake ay ginagawang medyo hindi mabata si David. Nakita kong nalalagas na ang mga kaliskis ng katawan at unti-unting nawawala ang buo na gintong katawan. Nagmamadaling hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword at malakas na iniwagayway ang walang laman, na naging imposible para sa mga arrow na iyon na mahulog sa kanya. Bumitaw ang Dragon Slaying Sword at automatikong umikot, na humaharang sa ulan ng mga palaso mula kay David habang si David ay tumalon ng buong lakas. Hinampis ni David ang ulo ni Luo Jinyo gamit ang kanyang palad at agad na sumabog sa ulo ni Luo Jinyo. Ang hininga ni Luo Jinyo ay agad na nalanta, at ang buong tao ay bumagsak sa lupa ng may kaluskos. Si Luo Jinyo ay patay na at ang teapot ay wala sa kontrol at mabilis na nahulog sa lupa. Inabot ni David, kinuha ang teapot, tiningnan ito ng 2 beses, at inilagay sa storage ring. Kabanata 13:12. Nang makita ito ng pamilya Luo, lahat sila ay nagtakbuhan sa takot. At naabutan ni David ang kasambahay ng pamilya Luo sa isang mabilis na paglalakad. Nasaan si Ningji? Malamig na tanong ni David sa mayordomo. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Nanginginig ang kasambahay, na ilagay na si Master Ning sa bodega, maaari kitang dalhin doon.
Takot na tumingin si David sa kasambahay at hinayaan siyang umalis. Kung maglakas loob kang manloloko, sasampalin ko ang ulo mo. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. How dare the housekeeper do tricks? Kahit na si Luo Jinyo ay hindi kalaban ni David, hayaan mo siya. Nanginig ang kasambahay at dinala si David sa bodega. Kasalukuyang nasa bodega, tiningnan ni Ningji ang mga tambak ng mga medicinal slots sa bodega, at nagningning ang kanyang mga mata. Tingnan mo ang iyong hindi magandang hitsura. Bagamat marami sa mga bagay na ito, hindi ito sapat para makapasok sa Marquee Realm. Sa pagkakataong ito, sinabi ng matandang boses sa isip ni Ningji. Kung gayon paano ako makakarating sa kaharian ni Marquee Wo at papatayin ang David na iyon? Tanong ni Ningji. Mapapagaling mo lang ang iyong sarili ng napakabilis kapag kinuha mo ang kapangyarihan ng iba. Mabagal na sabi ng matandang boses. Gusto mong magsanay ako ng masamang pamamaraan ng paglilinang. Gusto mo ba akong maging isang evil practitioner? Bahagyang kumunat ang noo ni Ningji. Isang masamang magsasaka. Ano ang isang masamang magsasaka? Ang mundong ito ay tungkol sa malalakas na mga agaw ng mahihina. Kayong mga sekta at mga aristokratikong pamilya ay ninanakawan ang mga yaman ng ibang tao, hindi ba't mayroong masamang magsasaka? Now we respect power. Sa tingin mo ba hindi nakuha ng mga champion na nakita mo ang essence ng iba? Malungkot na tanong ng isang matandang boses sa kanyang isipan. Natahimik si Ningji at pagkatapos ay nagsabi, kung isagawa ko ang masamang pamamaraan ng paglilinang, anong uri ng kapangyarihan ang maaari mong gawin sa akin na makamit? Kaya mo bang patayin si David? Hahaha. Niloloko mo ba ako? Walang anuman si David, basta makinig ka sa akin, kaya kitang pasukin sa tuktok ng martial arts. Kung gayon ang lahat sa buong mundo ng martial arts ay yuyuko ang kanilang mga ulo at magiging mga ministro. Wala kang dapat ikatakot. Tumawa ang matandang boses. Maaari ba na? Hindi mo ako mapapasok sa Martial Saint Realm. Hingal na hingal si Ningji at sobrang nasasabik. Dapat mong malaman na si Wu Sheng ay mas makapangyarihan kaysa sa Wu Hao. Matagal nang walang narinig si Ningji mula kay Wu Sheng. Tulad ng para sa Martial Emperor sa itaas ng maalamat na Martial Saint, sa mundo ng pagbabago. Lahat sila ay mga alamat, palagi niyang iniisip ang mga ito bilang mga alamat. Ang iyong paningin ay masyadong maikli, ang landas ng martial arts ay walang katapusan, at maaaring umabot pa ito sa immortalidad. Makinig ka lang sa aking mga salita. Kapag ginamit ko ang iyong katawan upang muling buuin, ipapatayo kita sa tuktok ng mundo ng martial arts. Kung gayon ang buong mundo ng martial arts ay susunod. At ang aking paghihiganti ay maaaring maipaghiganti. Lamambat ng lamambat ang matandang boses at tuluyang nawala sa isipan ni Ningji. Medyo nagulat si Ningji, pwede ba kitang tanungin? Sino ka, isa ka bang masamang magsasaka? Si Ningji ay labis na naguguluhan kung sino ang itim na anino na ito na naninirahan sa kanyang katawan. Exi Shu. Ang matandang boses ay puno ng paghamak, sila ay aking mga disipulo at apo lamang. Walang sinabi si Ningji, ngunit nararamdaman niya na ang itim na anino na ito na naninirahan sa kanyang katawan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Chen. Mr. Chen, andito na si Ningji. Itinuro ng mayordomo ang bodega at sinabi kay David. Sinulyapan ni David ang bodega, at agad na kumalat ang kanyang espiritual na kamalayan, at agad niyang nakita si Ningji sa bodega. Nang makitang hindi nagsisinungaling ang Katie wala, sinabi ni David, umalis ka. Masayang tumakbo palayo ang mayordomo. Sa sandaling ito, si Ningji ay nagsasanay sa bodega, at ang matandang boses sa kanyang isipan ay agad na nagpaalala sa kanya, narito si David. Kabanata 13:13. Nagulat si Ningji at lalabas na sana ng bodega para tingnan, ngunit nakita niyang sinipa ni David ang pinto ng bodega. David! Nahanap mo talaga dito. Napatingin si Ningji kay David na nagtataka. Sinabi ko, kung itulak mo hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin kita. Malamig na tiningnan ni David si Ningji. Paano si Luo Jinyo? Pagdating mo sa bahay ni Luo, wala bang pumihil sa iyo? Medyo nagulat si Ningji, bakit hindi pinigilan ni Luo Jinyo si David? Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay para gamitin ang kutsilyo para pumatay ng mga tao at hayaang patayin ni Luo Jinyo si David. Ngunit ngayong lumitaw si David sa kanyang harapan at si Luo Jinyo ay wala nang makita, si Ningji ay labis na naguguluhan. Pumunta siya sa H3L, makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Ano?
Pinatay mo rin si Luo Jinyo. Medyo nagulat si Ningji. Hindi niya inaasahan na papatayin ni David si Luo Jinyo ng ganoon kabilis, at least ito ang Mobay, ang site ni Luo Jinyo. At nabalitaan din niya na napakahusay ni Luo Jinyo, paano siya napatay ni David ng ganoon kadali. Sa sandaling ito, si Ningji ay tumingin kay David ng may gulat. Sa pag-iisip kung paano makakatakas, hinarap niya si David ng walang bahid ng fighting spirit. Nakita rin ni David na mahiyain si Ningji at tatakas na sana, kaya pinigilan niya ito. Bigla niyang sinaktan si Ningji, at hindi niya hinayaang makatakas si Ningji kasama ang Chenkun Circle. Hindi inaasahan ni Ningji ang biglaang pag-atake ni David, na naging sanhi ng biglang pagkataranta ni Ningji. Half step wow lang siya ngayon, nasaan na ang kalaban ni David. Sa pagmamadali, sumuntok si Ningji, sinusubukang harangan si David. Pero walang kwenta, nakita kong kakaiba ang pagyuko ng kamay ni Ningji sa isang iglap. Pagkatapos niyang suntukin ng malakas sa dibdib, isang kamao na tumatawa na butas ng dugo ang lumitaw sa dibdib ni Ningji. Tumingin si Ningji sa kanyang dibdib, ang buong tao ay hanggal. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang sakit na nararamdaman si Ningji, kaya medyo hindi siya makapaniwala. Kalokohan, isang malakas na laban-laban sa pinakamalakas, pinaka-nakakatakot at pinakamahiyain, ngayon ibigay mo sa akin ang iyong katawan at haharapin ko siya. Isang matandang boses ang narinig sa isipan ni Ningji. Hindi pa nagre-react si Ningji, nahihilo lang siya at walang alam. Sa sandaling ito, si Ningji, na nakatayo sa harap ni David, ay biglang nagkaroon ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Hihihi, kakaibang tumawa si Ningji. Ang suntok na ito ay talagang maganda, ngunit hindi ako nito kayang patayin. Pagkatapos magsalita, nagsimulang magbago ang katawan ni Ningji, at pagkatapos ay isang sugat na kasing laki ng kamao ang nakikitang gumaling sa mata. Hindi nagtagal, gumaling ang katawan ni Ningji tulad ng dati, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay nag-us ng madilim na liwanag, at ang buong tao ay tila nagbago ng katawan. Kumunat ang noo ni David, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Talagang nararamdaman niya sa sandaling ito na ang katawan ni Ningji ay patuloy na nagbabago, at ang mga pagbabago ay tumitindi. Bilang karagdagan, ang buong pagkatao at aura ni Ningji ay nagbago at naging ganap na kakaiba. Sino ka? Tinitigan ni David ang mga mata ni Ningji at malamig na nagtanong. Siyempre ako si Ningji, hindi mo ba ako laging gustong patayin? Pagkatapos ay subukan. Nakataas ang mga sulok ng bibig ni Ningji, at ang kanyang mga mata ay malalim at nakakatakot. Bagaman hindi alam ni David kung ano ang nangyayari, naramdaman na niya ang panganib. Ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay nagsimulang kumurap, ang buo na gininto ang katawan ay kumikilos, at ang mga piraso ng gintong kaliskis ay tumakip sa katawan ni David. Hahaha, ang gininto ang katawan ay hindi masama, kahit anong ehersisyo ang gamitin mo upang protektahan ang iyong katawan ay hindi kailanman magiging mas mahusay kaysa sa akin dahil ang akin ay isang walang kamatayang katawan. Itinaas ni Ningji ang kanyang ulo at tumawa ng mayabang. Hindi nagsalita si David. Sa katunayan, siya rin ay immortal. Hanggat hindi nawasak ang namumuong kaluluwa, dahan-dahan siyang makakabawi. Kabanata 13-14. Tinitigan ni David si Ningji at biglang sumugod muli kay Ningji. Nang makita ito ni Ningji, isang itim at gintong kamao ang direktang idiniin dito. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, ang buong bodega ay agad na napunit, at maging ang bilya sa di kalayuan ay agad na gumuho sa ilalim ng impluwensya ng puwersang ito. Ang usok at alikabok ay nasa lahat ng dako, na tumatakip sa katawan ng dalawang tao. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni David, at ang kanyang mukha ay nakakatakot na malungkot. Si Ningji ay kalakasan lamang ng isang half-step na marquee, imposibleng makakuha ng ganoong klase ng lakas, at imposibleng pigilan ang kanyang mabangis na hampas. Ngunit ngayon, hindi lamang ito hinarang ni Ningji, ngunit ang kamay ni David ay dumanas din ng isang malaking puwersa ng pagkabigla. Talagang hindi si Ningji ang taong ito. Naisip ni David sa kanyang sarili, ngunit ang taong nasa harapan niya ay hindi si Ningji, kaya sino kaya ito? Unti-unting nawala ang usok at alikabok. Si David at Ningji ay 3 metro ang layo sa isa't isa at nagkatinginan. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Sinira ng party ang lahat ng nasa paligid nila. Ikaw ay isang kalahating hakbang na marquee, ngunit bigla kang naging napakalakas at ang iyong pisikal na katawan ay naging napakalakas. Sino ka? O anong uri ng masamang paraan ng paglilinang ang ginagamit mo? Tanong ni David kay Ningji.
Kung si Ningji ang nasa harap niya, malamang na gumamit si Ningji ng ilang pamamaraan upang palakasin ang kanyang lakas sa maikling panahon. Hindi mo kailangang malaman, kailangan mo lang malaman, malapit ka nang mamatay. Malamig na tiningnan ni Ningji si David, at ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang tumaas ng marahas. Walang katapusang pagpilit sa hininga na ito, na para bang si Ningji sa sandaling ito ay ang pagdating ng isang hari. Gusto kong makita kung sino ang mamamatay. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, at ang buong pagkatao niya ay naging ginintuan, malaking gintong kamao at malakas na hinampas ito kay Ningji. Ang dalawang taong ito ay 3 metro ang layo sa isa't isa, at ang suntok na ito ay halos sa isang kisap mata. Nagkaroon ng pagsabog ng tunog sa hangin, at ang buong espasyo ay tila napunit sa suntok ni David, at ang nakakatakot na epekto ay kumalat sa buong paligid. Sa unang tingin, ang kamay ni David ay tila nakahawak sa nakakasilaw na araw, at ang nag-aapoy na hangin ay umiikot upang takpan si Ningji. Nang makita ito, nagpakawala si Ningji ng mahinang dagandong, at pagkatapos ay may kumatok mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sinuntok niya ito. Boom! Muling nawasak ang langit at ang lupa ay madilim, at ang buong angkan ng luo ay nagsimulang manginig. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin kumikibo sina David at Ningji, at hindi mapaghihiwalay ang lakas nilang dalawa. Nabigla na si David sa mga sandaling ito. Talagang hindi niya inaasahan na may ganoong lakas si Ningji. Paano mabilis na lumalakas ang kalahating hakbang na oneng sa loob lamang ng ilang araw? Hindi maintindihan ni David, hindi talaga maintindihan. At sa sandaling ito, nasa bagyo rin si Ningji. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang lakas ni David. Ganyan kalakas na puwersa, kung alam mo kung paano master ang iyong kakayahan, doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ningji, at pagkatapos ay malungkot niyang sinabi. Nang marinig ito ni David, bahagyang nagbago ang mukha niya, magsasaka ka ba? Hindi pa narinig ni David ang masamang pamamaraan ng paglilinang ni Ningjiwi, na kapareho ng pagsuso ng bituin. Haha, hindi mahalaga kung ito ay isang masamang magsasaka o hindi. Nasaan ang pagkakaiba ng mabuti at masama sa mundo ng martial arts ngayon? Ang Martial Arts Alliance ay ang pinuno ng sekta, ngunit ano? Tumawa si Ningji. Matapos marinig ito sa pandinig ni David, wala ni Kay titing na paraan para pabulaanan niya ito. Dahil ang Martial Daw Alliance ay may mga masasamang cultivator at maraming mga aristokratikong sekta, lihim silang nagsasanay ng masasamang kasanayan upang mabilis na mapahusay ang kanilang lakas. Anong uri ng masamang paglilinang ang hindi masama, para sa maraming tao ito ay hindi mahalaga, pinahahalagahan lamang nila ang kanilang sariling lakas, nais lamang na mapabuti ang kanilang sariling mga lakas. Kabanata 13:15. Masama ka mang magsasaka o hindi, mamamatay ka. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin. Talaga. Tapos subukan mo. Nang matapos magsalita si Ningji, ang itim at gintong kulay sa buong katawan ay nagsimulang tumaas, at pagkatapos ay isang malaking kamao, tulad ng isang shooting star, ang walang awang lumapit kay David. Nang makita ito, si David ay hindi nang ahas na maging pabaya, napapaligiran ng isang nakasisilaw na gintong liwanag sa buong katawan, diretso niyang binati. Ang dalawang tao ay nagbanggaan sa isang iglap, at ang nakakatakot na aura ay nagsimulang kumalat ng mabilis, at walang anuman sa loob ng 100 metro. Sa welga na ito, pinakilos ni David ang lahat ng kapangyarihan ng dragon, at isang gintong dragon ang lumipad sa braso ni David. Isang dagandong ng dragon ang narinig pagkatapos ng splash. Niyanig ni Longyin ang kamalayan ni Ningji, at nagkaroon ng bahagyang pagdududa, habang sinuntok ni David ang kamao ni Ningji. I-click. Agad na napatiklop ang kamay ni Ningji at nabali ang kanyang mga buto. Sa pagkakataong ito, umatras ng ilang hakbang ang figure ni Ningji, at medyo naging pangit ang kanyang mukha. Ang anino na iyon ay isang hiwa lamang ng kamalayan, hindi isang katawan, kaya hindi ito nakayanan ng anino sa katawan ni Ningji. Habang humihina ang paghinga ni Ningji, agad na bumalik ang kamalayan ni Ningji. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Ningji habang nakatingin sa putol na kamay. Sa sandaling ito, naramdaman ni David na muling nagbago ang paghinga ni Ningji. Tumingin si Ningji kay David, at nagsimula siyang matakot, na parang nagbago ang ibang tao. Kahit anong pakulo mo, dapat kang mamatay. Sabi ni David, tumalon ang katawan niya. Sa pagkakataong ito, si Ningji ay natakot at nagmamadaling umungal, nagsimulang lumitaw ang itim na chi sa kanyang katawan.
Ang mga itim na chi na ito ay agad na bumuo ng pader sa paligid ng katawan ni Ningji, tinutulungan si Ningji na labanan ang pag-atake ni David. Sa kabilang banda, tumalikod si Ningji at tumakbo pabalik. Kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mamamatay talaga siya sa kamay ni David. Ngunit ang suntok ni David ay tumama sa dingding sa harap ni Ningji, tulad ng pagtama ng manipis na piraso ng salamin, na agad na nabasag ang harang. Kaagad pagkatapos nito, tumama ang suntok ni David sa katawan ni Ningji, at natamba ang katawan ni Ningji. Ang suntok na ito ay halos makabasag ng buong katawan ni Ningji. Umungol si Ningji, ang tao ay nasa ere pa rin, bigla niyang itinapon ang universe circle at lumitaw ang isang space-time black hole sa hangin. Nang makita ito, alam ni David na tatakas na si Ningji, at ang kanyang anyo ay nawala sa isang iglap, hinabulsin na Ningji. Hindi nagtagal, dumaan ang katawan ni Ningji sa black hole, at nang lumiit ang black hole, hinawakan ni David ang universe circle. Hindi niya sinundan si Ningji. Ang layunin ng pagbisita ni David sa pagkakataong ito ay ang bilog na Chenkon sa mga kamay ni Ningji. Hinawakan ni David ang bilog ng Chenkon, at ang bilog ng universo ay patuloy na lumiit, at ang buong braso ni David ay pumasok sa black hole. Ang marahas na pagbaluktot sa espasyo ng oras ay nagdulot kay David ng matinding sakit. Gayunpaman, mahigpit na kumapit si David at hindi naglakas loob na bumitaw. Ano? Namula ang mukha ni David, at ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay naging aktibo, na sinundan ng Dagendong. Biglang napunit ni David ang espasyo at hinayla ang bilog ng universo mula sa black hole. Hawak ni David ang Chenkon Circle, ang kanyang kamay ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay duguan na. Tiningnan ni David ang bilog ni Chenkon sa kanyang kamay na may halong damdamin sa kanyang puso. Sonya, hintayin mo ako? Tiyak na ililigtas kita, huwag kang mag-alala. Si David ay nanumpa ng lihim sa kanyang puso. Lumabas si David sa bahay ni Luo, diretsong umalis sa Moubei at dumiretso sa Kyoto. Kung saan tumakas si Ningji, wala nang pakialam si David. Ang pinakamahalagang bagay niya ngayon ay ang mailigtas si Sonya at pagkatapos ang kanyang ina. Ito ang pangunahing prioridad ni David sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay, ngunit matapos masira ang alyansa ng martial arts, napagtanto ni David na kulang pa rin ang kanyang lakas. Kabanata 13:16. 10 kilometro ang layo, si Ningji ay pagod na at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, masakit ang buong katawan ni Ningji, bali lahat ng buto niya, at nakatakas siya rito sa tulong ng Chenkon Circle. Ngunit sa pagkakataong ito, nawala ang bilog ni Chenkon, at alam niyang nahawakan ito ni David. David, hindi kita papatayin, I swear hindi ako tao. Umungol ng malakas si Ningji. Marunong lang akong sumigaw, may husay ako, pagbutihin muna natin ang kapangyarihan ko. Isang matandang boses sa kanyang isipan ang sabi ng masama. Ako. Pero paano ko mapapabuti ang aking kapangyarihan, wala akong mga mapagkukunan. Nais din ni Ningji na magpagaling, ngunit kung walang mapagkukunan, paano pagalingin ang kanyang kapangyarihan? Junk, di ba sabi ko, sumisipsip ng skills at essence ng ibang tao. Ang matandang boses ay nagpaalala kay Ningji ng kanyang sama ng loob. Ang mga mata ni Ningji ay kumikinang sa liwanag, at sa wakas ay nangagit ang kanyang mga ngipin, okay, makikinig ako sa iyo. Nang matapos magsalita si Ningji, agad siyang binalot ng itim na ambon, at ang lahat ng mga belong buto ay muling pinagsama. Sa sandaling ito, nagkataong dumaan si Wazang, at sumugod si Ningji kasama ang gutom na tigre. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ni Ningji ay pula, at siya ay tumayo na may kontentong mukha. Ngunit sa sandaling ito, kalahati ng mukha ni Ningji ay bulok at ang dugo sa kanyang mukha ay malabo, na lubhang nakakatakot. Laking gulat ni Ningji nang makita ang sarili niyang pagbabago. Huwag kang mag-alala, side effect ito, pero sa lalong madaling panahon ay lumaki muli ang iyong katawan. Mula ngayon, maaari kang manghuli ng kakayahan ng ibang tao. Sabi ng matandang boses na may kasiyahan. Walang sinabi si Ningji, ngunit may nakita siyang itim na damit sa kanyang katawan, at ang kanyang ulo ay natatakpan din ng itim na scarf. Mula noon, ang mundo ng martial arts ay nagkaroon ng isa pang masamang magsasaka na sumisipsip ng kapangyarihan ng iba. Kyoto, Martial Arts Federation. Pangit ang mukha ni Zhu Jishan, sa pagkakataong ito ay hindi siya umupo sa pangunahing upuan, ngunit umupo sa gilid. Walang tao nang umupo ang Panginoon, ngunit isang tinig ang nagmula sa direksyon kung saan nakaupo ang Panginoon.
Nakaupo sa magkabilang gilid ng bulwagan ang mga matataas na opisyal ng Martial Arts Alliance, bawat isa sa kanila ay napakaharap, ngunit bawat isa sa kanila ay nasa Marquee Realm. Makikita na si Zhu Jishan ay hindi ang pinuno ng alyansa sa mata ng mga taong ito, at si Zhu Jishan ay napakagalang din sa mga taong ito. Zhu Jishan, ikaw ang pinuno ng Martial Arts Alliance, ngunit isang batang lalaki ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng alyansa at pumatay ng ilang tao. Alam mo ba ang krimen? Ang tinig ay tila nagmula sa langit, at ito ay tila nanggaling sa likuran ng upuan ng Panginoon. Naririnig ko lang ang tunog na iyon ay kinikilig na ako. Si Zhu Jishan ay nanginginig sa buong paligid, pinagpapawisan ng malamig, at nakaluhod na may kabog. Damn villain, maging mabaot ka sa master. Si Zhu Jishan ay nanginginig at sobrang takot. Ang respetadong pinuno ng Martial Arts Association, ang master ng martial arts, ay talagang takot na ganito sa sandaling ito. Kung may nakakita man, ito ay isang malaking biro. Sigurado ka bang papatayin mo yang David na yan? Hindi dapat itago ang batang ito. Tanong ng isang lalaking nagngangalang Mighty. Oo, mapapatay ko talaga si David, makasigurado ka. Nangako si Zhu Jishan na sasabihin, ngunit nagbago ang usapan, kaya lang, lugar lang ni Mr. Shi. Humph! May malamig na tunog ng tahol, at ang katawan ni Zhu Jishan ay agad na naapektuhan ng napakalaking kapangyarihan. Kaagad pagkatapos noon, lumipad palabas ang katawan at bumagsak sa lupa. Nagulat si Zhu Jishan, hindi nang ahas na mag-alinlangan, at agad na umakyat pabalik sa bulwagan. Lahat ay nasa karayom. Hindi pa nila nakita ang mukha ng makapangyarihang ito, ngunit ang makapangyarihang ito ay bumantong hininga, iniwan ang Marquee na walang lakas na lumaban, na nagpapakita kung gaano kalakas ang makapangyarihang ito. Huwag kang mag-alala, papatayin ko talaga ang David na iyon. Nangako si Zhu Jishan na gagarantyahan ito. Nang matapos magsalita si Zhu Jishan, biglang lumuwag ang kapaligiran sa buong bulwagan, at nakahinga ng maluwag ang lahat, na nagpapahiwatig na umalis na ang dakilang master. Kabanata 13:17. Zhu Jishan, magagawa mo ito sa iyong sarili. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ang bagay na ito, hindi namin iniisip na muling italaga ang pinuno ng Martial Arts Association. Lahat ng matataas na opisyal na iyon ay nagbigay ng malamig na babala kay Zhu Jishan. Pagkatapos magsalita, ang mga taong ito ay umalis na sa Martial Arts Alliance sa isang kisap mata. Pagtingin sa walang laman na bulwagan, si Zhu Jishan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng mahigpit at naikuyom ang kanyang mga kamao. David, mukhang kailangan mong mamatay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhu Jishan. Pavilion ng pagpapatupad ng batas. Si Mr. Shi ay nanirahan kamakailan sa Dharma Protector Pavilion. Dahil sa pag-uugali ni Mr. Shi, nalaman ni Zhao Wuqi na ang mundo ng Kyoto Martial Arts ay nagiging hindi matatag. Mr. Shi, kamakailan lamang ay dumating ang iba't ibang departamento ng Mobay upang magulat, at sa ilang lugar sa Mobay, natuklasan na may mga taong nakasuot ng itim sa lahat ng dako, na sumisipsip ng esensya ng tao. Ang ilang martial arts masters ay hindi naligtas, at ngayon ang buong mundo ng martial arts ng Mobay ay nasa estado ng gulat. Si Xingjun, ang kapitan ng pangkat na nagpapatupad ng batas, ay same time na nagulat kay Ji Shiwei. Nakinig si Zhao Wuqi at hindi niya maiwasang mamangha. Kahit na ang isang malakas na tao tulad ni Pangulong Wu ay maaaring makuha sa asensya, kaya ang lalaking nakaitim na ito ay masyadong makapangyarihan. Alamin kung sino ang may gawa nito. Tanong ni Mr. Shi kay Xingjun. Umiling si Xingjun, hindi, ang pamamaraan ng taong ito ay ganap na naiiba sa mga dating masasamang magsasaka. Ang mundo ng martial arts ay hindi nakakita ng ganito sa loob ng maraming taon. Hindi ko akalain na may masasamang magsasaka pa pala na naglalakas loob na maging mayabang. Galit na galit si Xingjun. Ang pagkakaroon ng ganitong masamang insidente ay dahil sa kapabayaan ng kanilang law enforcement team. Hindi nagsalita si Mr. Shi, ngunit nanatiling tahimik. Maya-maya, dahan-dahan niyang ibinuko ang kanyang bibig at sinabing, ipaalam sa mga martial arts federation sa iba't ibang lugar at palakasin ang kanilang pag-iingat. Sa hinaharap, parami ng parami ang mga ganitong bagay. Kung tutuusin, darating ang dapat dumating. Napatingin sina Zhao Wuqi at Xingjun kay Mr. Shi, at medyo nagulat sila dahil parang hindi naman talaga style ni Mr. Shi. Kung may ganitong masamang pangyayari sa nakaraan, tiyak na magagalit si Mr. Shi at siya mismo ang gagawa ng aksyon. Pero this time, parang walang balak lumipat si Mr. Shi.
Ngunit ang dalawa sa kanila ay hindi naglakas loob na magtanong, at maaari lamang sumunod sa mga utos. Mount Kuo, libu-libong kilometro ang layo mula sa Kyoto. Sa bundok ay ang Kuo Sect. Ang master ni Long Xiao, si Master Ding Chan, ang host dito, at sa kasalukuyan ay nasa sekta rin si Long Xiao. Hindi pa bumababa ng bundok si Long Xiao mula nang mabali ang buto ni David 2 buwan na ang nakakaraan at dinala ni Master Ding Chan sa bundok. Sa sandaling ito, si Long Xiao ay nakahiga pa rin sa kama na natatakpan ng gasa. 2 buwan na ang lumipas at hindi nagbago ni Katie Ting ang kanyang katawan. Sinubukan din ni Master Ding Chan ang kanyang makakaya, ngunit mukhang hindi maganda ang epekto. Hindi pa banggitin ang pagkuha kay Long Xiao sa Marquee Realm, ngayon kahit na ang pagpapatayo kay Long Xiao ay mahirap na. Master, kailan ako makakatayo at kailan ako makakatayo? Umungol si Long Xiao, at pagkatapos na nakahiga sa kama sa loob ng 2 buwan, medyo bumagsak na siya. Tol Xiao? Huwag kang mag-alala, mag-iisip ng paraan ang Master. Maaaliw lamang ni Master Ding Chan si Long Xiao. Master, huwag kang magsinungaling sa akin, hindi na ba ako makakatayo muli? Hindi na ba ako makakapaghiganti kay David? Nag-aatubili na tanong ni Long Xiao kay Master Ding Chan. Napabuntong hininga si Master Ding Chan, hindi siya nagsalita pero ang ekspresyon niya ang nagsabi ng lahat. Naubos niya ang lahat ng kanyang pamamaraan, ngunit hindi niya nagawang pagalingin si Long Xiao. Nasa dilema siya ngayon kung paano niya ipapaliwanag kay Long Jingguo. Nang makita ang hitsura ni Master Ding Chan, biglang sumigaw si Long Xiao, bakit? Bakit? Ang Diyos ay hindi patas sa akin. Gusto kong patayin ang David na iyon, gusto kong matikman niyang nakahiga sa kama, gusto ko siyang patayin. Tuwang-tuwa si Long Xiao kaya naputol ang lahat ng gapos sa kanyang katawan, kaya mabilis na hinawakan ni Master Ding Chan si Long Xiao. Kabanata 13:18. Matangkad Xiao, tumahimik ka, hindi ibig sabihin na wala ka ng pagkakataon, basta. Nag-alinlangan si Master Ding Chan. Guru, may magagawa ka ba? Sabihin mo. Tila nakita ni Long Xiao ang pag-asa sa kanyang mga mata. Kung gusto mong gumaling ngayon, kailangan mong magpapasok ng masasamang espiritu sa iyong katawan at hayaan ang masasamang espiritu na ibalik ang iyong katawan. Kinagat ni Master Ding Chan ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nang marinig ito ni Long Xiao, agad siyang nataranta. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinalakay ng masasamang espiritu sa katawan, at hindi niya naintindihan ang sinabi ni Master Ding Chan. Master, anong ibig mong sabihin? Hanggat kaya kong gumaling, magagawa ko ang lahat. Gusto lang ngayon ni Long Xiao na ibalik ang kanyang katawan at maghayganti, kahit anong uri ng masamang espiritu siya. Matangkad Xiao, kailangan mong pag-isipan ito. Kung ang mga masasamang espiritu ay sumalakay sa iyong katawan, ang iyong buong pagkatao ay hindi magiging multo, at maaari pa nitong lumunin ang iyong kaluluwa. Sinundan ni Master Ding Chan si Long Xiao upang pag-usapan ang mga panganib ng pagkakaroon ng masasamang espiritu sa katawan. Master, magagawa mo ang lahat, mas mabuti pa kaysa sa nakahiga ka sa kama habang buhay, handa na ako. Desperadong sigaw ni Long Xiao. Saglit na nag-isip si Master Ding Chan, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, bilang isang guro, pupunuin kita. Sa huli, lumabas si Master Ding Chan sa silid, ngunit hindi nagtagal ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay may hawak akong isdang patpat sa aking kamay at ang maselang isdang patpat ay natatakpan ng alikabok. Marahang pinunasan ni Master Ding Chan ang alikabok at itinoon ang kanyang mga mata sa kahoy na isda sa kanyang kamay, sana hindi mali ang desisyon ko. Nang matapos magsalita si Master Ding Chan, nakita niya ang mga salita sa kanyang bibig, at isang gintong liwanag ang sumilay mula sa kahoy na isda. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na pinalaki ni Long Xiao ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, lumabas ang itim na ambon mula sa kahoy na isda, at pagkatapos ay ang buong silid ay kasing lamig ng taglamig. May nakita akong itim na anino na umaaligid sa ere. Hahaha. Sa wakas libre ko na. Tawa ng tawa ang itim na anino. Medyo natulala si Long Xiao nang makita niya ang eksenang ito. Ilalabas na kita, sana maibalik mo ang katawan ng apprentice ko. Sa pagkakataong ito, mahinang sabi ni Master Ding Chan. Hindi man lang siya nagulat, dapat matagal na niyang alam na may maitim na anino itong stickfish. Tumingin ang itim na anino kay Master Ding Chan at pagkatapos ay kay Long Xiao na nakahiga sa kama. Iyan ay isang magandang saplang na may talento, ang katawan na ito ay eksakto kung ano ang gusto ko.
Nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang katawan ni Long Xiao, na agad na sinalakay ng isang itim na anino. Nakabukas ang mga mata ni Long Xiao, na puno ng takot ang kanyang mukha, nakaramdam siya ng pagkahilo saglit, at pagkatapos ay tila may mga boses ng ibang tao sa kanyang isipan. Huwag kang lumaban, baka masira ng matanda ang iyong kamalayan at mawawalan ng silbi ang iyong katawan. Sa kanyang isip, isang itim na anino ang nagbabala kay Long Xiao. Nagmamadali ding sinabi ni Master Ding Chan sa sandaling ito, matangkad na Xiao, dahil ikaw mismo ang pumili nito, kailangan mong tanggapin ito, huwag matakot, huwag lumaban. Dahan-dahan, tumira si Long Xiao, at pagkatapos ay binalot ng itim na ambon ang katawan ni Long Xiao dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na ambon ay nawala, ang katawan ni Long Xiao ay naging napakaliwanag, at ang kanyang mga kalamnan ay naging lubhang matigas. Nagtatakang tumingin si Long Xiao sa kanyang sarili at biglang bumangon mula sa kama na may nakakatakot na sinag ng liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Hahaha. Hahaha, bawi na talaga ako. Gusto kong mamatay si David. Tumawa ng malakas si Long Xiao. Tol Xiao? Ang iyong kasalukuyang lakas ay nangangailangan ng higit pang pagsasanay, kung hindi ay hindi ito ang kalaban ni David. Hinikayat ni Master Ding Chan si Long Xiao. Talaga. Biglang tumingin si Long Xiao kay Master Ding Chan ng madilim, isang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sumimangot si Master Ding Chan, isang masamang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso. Ngunit nang akmang atras si Master Ding Chan, biglang binaril ni Long Xiao at tinamaan si Master Ding Chan sa ulo. Sa isang iglap, ang kapangyarihan sa loob ng katawan ni Master Ding Chan ay nagsimulang sumipsip kay Long Xiao. Kabanata 1319. Kyoto. Sakaling kinatatayuan noon ng Martial Arts Alliance, muling pumunta rito si David. Noong nakaraan, dinala ni Ningji si David dito at nakilala si Sonya. Sa pagkakataong ito, si David mismo ang nagdala ng Chenkun Circle, at gusto niyang humanap ng paraan para iligtas si Sonya. Gamit ang Space Magic Tool ng Chenkun Circle, hindi dapat mahirap iligtas si Sonya. Pagtingin ni David sa paligid ay napansin niyang walang pumapansin. Kinuha ni David ang bilog ni Chenkun at tumagos ng malalim sa bilog ni Chenkun. Hindi nagtagal, kumislap ng mahinang liwanag ang bilog ni Chenkun, at pagkatapos ay inihagis ni David ang bilog ni Chenkun sa hangin. Lumitaw ang isang black hole sa hangin, nakita ito ni David, nagmamadaling tumalon sa black hole. Isang pagsabog ng liwanag ang kumislap, at agad na lumitaw si David sa piitan ng Martial Arts Alliance. Nakita ko na ang mga silid ng piitan ay nakakandado ng mga bakal na pinto, at nang marinig ko ang paggalaw, ang mga tao ay nakatingin sa labas ng mga bakal na pinto. Walang oras si David para obserbahan ang mga tao sa mga piitan na ito, at desperado siyang tumakbo patungo sa selda sa kabilang dulo kung saan alam niyang nakakulong si Sonya. Nang tumakbo si David sa selda kung saan nakakulong si Sonya, napansin niyang nakahiga si Sonya sa gilid ng kama, at hindi naman masama ang kapaligiran sa selda. Ngunit kahit na ito ay mabuti, ito ay isang selda ng kulungan at walang kalayaan at sikat ng araw. Sonya! Tahimik na sigaw ni David. Nanginig ang maselang katawan ni Sonya, at dali-dali siyang bumangon at tumingin sa ibabaw. Nang makita niya si David ay natigilan siya at agad na tumulo ang mga luha niya. Tumakbo si Sonya sa pintuan ni Cell, humakbang pasulong sa bakod at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni David. David, bakit ka nandito? Excited na tanong ni Sonya. Nandito ako para iligtas ka, ayokong makulong ka dito. Nagmamadaling sabi ni David. Nang mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ni Sonya, bigla niyang napansin na ang braso ni Sonya ay natatakpan ng mga mata ng karayom. This time, natigilan si David, nakatingin sa braso ni Sonya, nanginginig ang buong katawan sa sobrang galit. Alam niya kung ano ang kinakatawan ng mga mata ng mga karayom. Ang mga taong ito mula sa Martial Arts Alliance ay nagpanatiling bihag kay Sonya bilang isang tool sa pagkolekta ng dugo. Pagtingin kay Sonya ay agad na tumulo ang luha mula sa mga mata ni David, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagsisi kung bakit wala siyang kakayahan at hindi niya nailigtas si Sonya kanina. Nang makitang umiiyak si David ng mapait, dali-daling lumapit si Sonya at tinulungan si David na punasan ang kanyang mga luha. Mga lalaki, bakit kayo umiiyak? Ayos lang ako, kumain ng mabuti, mabuhay ng maayos, hindi nila ako pinangarap na tretuhin ng ganoon. Kung mas ganito si Sonya, mas hindi komportable ang puso ni David. Sonya, out of the way? Ililigtas kita ngayon. Sabi ni David kay Sonya.
Pinilit niyang umatras si Sonya, at pagkatapos ay kumislap ang isang gintong liwanag sa kanyang mga kamay, at ang lahat ng kapangyarihan ng dragon ay napunta sa kanyang mga kamay. Hinawakan ni David ang rehas at saka biglang sinubukang basagin ang rehas. Si David ay maaaring magkaroon ng 10,000 Jin ng lakas sa pagkakataong ito, ngunit ang gayong napakalakas na lakas ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa bakal na rehas, at ang rehas ay hindi nabaluktot. Nang makita ito, alam ni David na ang Cell ay maaaring gumamit ng isang pamamaraan, kaya inabot niya at kinuha ang Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword ay hinawakan sa kamay ni David, na naging dahilan upang ito ay umiling. Kaagad pagkatapos ng dagandong ng dragon, hinampes ni David ang kanyang espada patungo sa Zelda. Kumalabog. Isang malaking dagandong ang halos pumutok sa iyong eardrums at ang buong piitan ay buzz. Ang apoy ay tumalsik, ang mga pulso ni David ay namamanhid, ngunit ang Zelda ay hindi pa rin nagbabago kahit kaunti. Imposible, imposible. Nang makita ito, umungol si David, ang mga asol na ugat sa kanyang leeg ay nakaumbok at ang kanyang mga mata ay pula. Ang kapangyarihan ng dragon sa buong katawan ay pinakilos, at ang espiritual na kapangyarihan sa dantian ay bumuhos na parang tubig. Kabanata 13:20. Talagang ililigtas kita. Ang dragon na pumapatay na espada sa kamay ni David ay desperadong humampas patungo sa Zelda. Katok 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 katok. Ang tunog ay walang katapusan at ang buong piitan ay tila gumuho. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang Zelda. Sa isang madilim na silid sa pinakamalalim na bahagi ng piitan, walang mga daliri, isang lalaki ang nakaupo na naka-crossleg sa lupa at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Dalawang malabong berdeng ilaw ang kumislap mula sa kanyang mga mata. Nakataas ang sulok ng bibig, ngumiti ang lalaki, saka muling pumikit. Biglang nanginig ang buong katawan ni David, at nakaramdam siya ng napaka-nakakatakot at nakakatakot na aura, ngunit ang aura na iyon ay panandalian lamang. Ngunit hindi iyon maisip ni David, kailangan muna niyang iligtas si Sonya. Matapos ang mahigit 100 espada, natatakpan na ng malamig na pawis ang noo ni David, ngunit wala pa ring pinsala ang matibay na Zelda. David, ang Zelda ng kulungan ng Martial Arts Alliance ay dapat na napakalakas. Kung hindi mo ito mabuksan, umalis ka kaagad. Naniniwala akong may darating na malapit na. Basta ligtas ka sa labas, magaan ang loob ko, ayos lang ako dito, huwag kang mag-alala. Malakas na hinikayat ni Sonya si David. Ngunit sa sandaling ito, nababalisa na si David at gustong iligtas si Sonya. Tumitig si David Huang, napakagat sa dulo ng kanyang dila, at pagkatapos ay agad na nag-spray kay Zhonglong ang dugo mula sa dulo ng kanyang dila. Ang Dragon Slaying Sword ay nagsimulang manginig ng marahas at isang dagandong ng dragon ang maririnig. David, nababaliw ka na ba? Nang makita ito, malakas na sumigaw si Sonya kay David. Sa sandaling ito, si David ay sapat na baliw upang sunugin ang kanyang sariling kakanyahan ng dugo. Dapat mong malaman na ang pagsunog ng asensya ng dugo ay nagdudulot ng malaking pinsala sa katawan. Kung ito ay malubha, ang buong tao ay nawasak. Ngunit ngayon si David, paano pa niya ito maririnig? Ang buong tao ay parang isang baliw na hayop na desperadong naniningil sa Zelda. Hindi alam ni David kung gaano karaming mga sugat ang kanyang naputol, at ang bibig ng tigre ay naalog kaya dumyugo ito. Paano nangyari? Napaupo si David na paralisado sa lupa, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha. Naubos niya ang lahat ng kanyang mga panlilinlang, ngunit hindi niya mabuksan ang Zelda at mailigtas si Sonya. Mukhang hindi madali ang alyansang ito ng martial arts. Walang magawang tiningnan ni David si Sonya, malapit sila pero wala siyang kapangyarihan. Tiningnan ni Sonya ang bibig ng tigre na puno ng dugo ni David, at ang buong tao ay labis na nababalisa kaya dali-dali niyang hinugot ang isang scarf na sutla at ibinalot ito kay David. Tumingin si David kay Sonya na may luha sa kanyang mga mata. Sonya, huwag kang mag-alala, papatayin ko ang lahat ng miyembro ng Martial Arts Alliance at pabayaran ko sila ng presyo ng dugo. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni David, at patuloy na tumatagos ang kanyang nakamamatay na aura. Sa sandaling ito, ang galit ni David sa Martial Arts Alliance ay umabot na sa pinakamataas. Don't worry about me, they will not treat me like that. You need to take care of yourself. Dapat mabilis kang umalis. Kung hindi, it will be too late. Habang binabalot ni Sonya si David, hinikayat niya si David. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ni Sonya at hindi man lang binitawan. Ayaw niyang umalis at nag-aatubili siyang umalis.
Pagkaalis ko, hindi ko alam kung kailan ko makikita si Sonia. Noong una ay inakala niya na kapag naabot niya si Marky Wo, may iligtas niya si Sonia, ngunit ngayon ay tila napakawalang muwang niya. Dumadagindong. Kasalukuyan ay may umalangaw-ngaw na tunog na sinundan ng ilang malalakas na paghingal sa gilid na ito. Alam ni David na darating ang mga taong Martial Arts Alliance. Desperado na itinulak ni Sonia si David, David, bilasan mo, basta protektahan mo ang sarili mo, may pag-asa ako, remember. Napatingin si David kay Sonia, ayaw niyang umalis, ayaw niyang makitang mag-isa si Sonia dito. David, kung hindi ka aalis, magpapanggap na lang akong patay dito para hindi ka na mag-alala sa akin. Alam ni Sonia na kapag hindi umalis si David ay baka hindi na siya makaalis kaya binyantaan niya si David. Sonia. Masakit na tiningnan ni David si Sonia, may malaking contradiction sa sandaling ito. Go go go. Nagsusumamo ang boses ni Sonia. Nakita ni David ang ilang paghinga na lumalapit, nagngangalit siya at tumingin kay Sonia, Sonia, huwag kang mag-alala, babalik talaga ako. Nang matapos magsalita si David, sa sandaling nawala ang Chenkun Circle sa kanyang kamay, isang itim na butas ang lumitaw sa isang iglap, at si David ay nag-drill dito. Sakto nang mawala ang black hole, ganoon din si David. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Sonia. Kalalabas lang ni David, dumating si Zhu Jishan na may kasama. Ang mukha ni Zhu Jishan ay inadjing sobrang pangit nang maramdaman niya ang pagkakaiba-iba ng hininga sa hangin. Hayaan mong makatakas ang batang ito, tingnan ko siya at mamamatay siya. Pagkatapos magsalita ni Zhu Jishan, tumingin siya kay Sonia, manatili ka lang sa akin, hindi ka makakatakas dito. Malamig na tiningnan ni Sonia si Zhu Jishan at hindi nagsalita, ngunit alam niya sa kanyang puso na tiyak na ililigtas siya ni David at sisirain ang Martial Arts Association. Kilalang kilala niya si David. Ganito ang ugali ni David. Kung hindi ako nilalay ng mga tao, hindi ako manginsulto sa iba. Kung may manginsulto sa akin, papatayin ko ang buong pamilya nila. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen. Ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.